Una sa mga balita, matatag ang pananalig ng pamahalaan na malulutas sa mapayapang paraan ang usapin ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Aquino sa mga leader ng ASEAN sa Brunei Darussalam. Kaugnay nito, tiwala ang Pangulo at ang mga leader ng ASEAN na makikipagtulungan ng China sa pagbalangkas ng Code of Conduct sa South China Sea. Si Rocky Ignacio nag-uulat. Tiwala ang Pilipinas kasama ASEAN leaders sa kooperasyon ng China sa international law kaugnay ng maritime security. Nanawagan na rin kasi ang ASEAN leaders sa katatapos ng summit sa Brunei na resolbahin ang usapin sa West Philippine Sea sa mapayapang paraan. Sa kabila kasi nito, itinuloy pa rin ng Pilipinas ang paghahain ng usapin sa territorial dispute sa International Tribunal. Bumuo na ang International Tribunal for the Law of the Sea ng arbitrators mula sa Sri Lanka, Germany, Netherlands, Poland at France. Sa ASEAN Summit sa Cambodia noong nakaraang taon, si Pangulong Aquino ang nagsulong ng pagkakaroon ng matatag na Code of Conduct of Parties China Sea. It's good for the Philippines, obviously, because it will serve to define what is ours. It will serve to support what we are entitled to in terms of our fishing rights, in terms of our enforcement of our laws in those areas, and in terms of the fact that we are entitled to these areas in accordance with the EEZs as provided by the UNCLOS to us. And lastly, he also emphasized the need for all countries to appreciate the benefits of this arbitration, because it does provide a resolution to the threats that's offered by, or it removes the threat of, or supports the freedom of navigation. Nanindigan kasi ang Pilipinas na hanapan ng solusyon sa mapayapang paraan ng usapin sa West Philippine Sea. Sa kabila kasi ng pagkakaroon ng standoff sa Bajo de Masinloc, hindi pa rin isusulong ng Pilipinas ang paggamit ng militar. They're saying to China that we need to do this. We need to ensure that these instruments are being properly implemented and being discussed, so that we can ensure ourselves of the peace and security and stability which is necessary for the continued prosperity of the region. Nauna nang kinilala ng Pilipinas ang progreso sa usapin ng China nang isama sa diskusyon sa katatapos ng ASEAN Summit ang territorial dispute. Nakatakdang magpulong ang ASEAN Foreign Ministers sa kanilang counterpart sa China sa darating na Hulyo sa Beijing para sa pagbalangkas ng Code of Conduct. Pero iminungkahi ng Thailand na dapat magpulong muna ang ASEAN Foreign Ministers bago humarap sa China para sa mas buong desisyon sa usapin. We have been ready to discuss this at the SOM level. As you know, the fundamental elements have been worked out a long time ago, but China has taken the position that the time was not ripe. We're hoping that the time now is ripe. Samantala, kinumpirma ni De Rosario na hindi na pag-usapan sa taunang pulong ang naganap sa Sabah. There was no discussion at all on regarding the Sabah conflict. The foreign minister was not present. The prime minister also was not present. I understand they were busy during elections in Malaysia. This is the first. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.